Amahan na mo nga Diyos, usa kadako nga nausab nga pribilehiyo nga din kami magasimba kanimo sa espiritu ug sa kamatuoran. Salamat sa panahon nga imong ginahatag ganhi kanamo. Nga diin kami nagakatigom, nagahiusa sa pag simba o sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Nagahangyo ako nga kanimo, Father God, nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo, nga dili unta mahimong kawang bisan man ang among pag-anhin ini nga simbahan, kundili unta kini may katuyuan nga tinuod nga espirituhanon, nga diin adunay value alang nga kanimo ug bisan man adunay value sa eternity. Kung aduna may usang dili pa andam sa iyang kaluwasan, Father God, I pray nga ang balang espiritu magalihok yun siyang kinabuhi o magahatag kaniya o kaluwasan aron nga aduna siya'y paglaom sa iyang kinabuhi, nga diin magkinabuhi siya nga malipayon, magkinabuhi siya nga dayon uban nga kanimo sa malabot nga mga adlaw. O galang usab kanamo nga mga nagatuo na kanimo, mga anak na nimo, mga magtutuo na. Yes, Heavenly Father, dili gid kami mag-enjoy nining kalibutan kung kami dili magatubo ngadto sa pagkahamtong, dili kami mag-enjoy sa among pagpangalagad nga na kanimo kung kami magpabilin nga karnal. So we pray, Heavenly Father, nga tabangan nimo kami nga magatubo gid ngadto sa pagkahamtong. Ma-experience na mo ang kinabuhi nga espirituhanon. Ma-experience na mo ang kinabuhi nga nagpuyo sa pagkamatarong, pagkabalaan, experiential sanctification, in fellowship with you, filled with the Holy Spirit. Father God, salamat sa imong pagtabang sa matag usa kanamo. Among katuyuan nini karon mao nga mahimaya lang gyud ikaw sa tagsatag sa namo ka mga kinabuhi. Ug mahimaya namang ikaw, Father God, dili tungod kay nagakanta kami, dili tungod kay nagasimba kami, kundi mahimaya ikaw kung kami limpyo diha sa imong atubangan. Busa, salamat sa imong pulong, sa imong grasya, sa imong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Akong ihatag kining mubo nga panahon sa pagtuon sa imong pulong anak kanimo. Salamat sa teaching ministry of God the Holy Spirit. Ug kini akong ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat in Christ's name. Amen. Okay, mga lingkod ang tanan. Mouse. Okay, aduna siguro kita'y bisita, no? O yes, kini siya sa gamay pa ni siya, nagauban ba ni siya to adre, nagasimba ni siya. And then midagan ang panahon nga murag wala siya nakiguban kanato, and by now ana siya, so atong i-recognize siya, no? Usa siya ka silingan usab nato dire. So atong hangyoon si Bundoy, palihog tindog Bundoy, no? Okay. So mo kini siya si Bundoy pag apo kini siya ni nang Malo, no? Ug si nang Malo gid taon ang nagmatuto niini. So mo ning ginapaningkamutan ko niya nga madala ni iyang mga apo diri sa atong simbahan, no? But salamat sa Dios nga na si Bundoy, no? Bundoy, thank you sa pag anhi, no? We just do hope nga magpermanente ka nagsimba. Ha? So, thank you, Bundoy. Welcome sa Grace Christian Church, no? Nakahinumdum ko nini, bata pa ni siya pagkamatay. Pwede na ulit. Pagkamatay siyang papa, yes, kuhan gini siya, murag nag-apilapit siya sa ito ang mga activities na to. Apan sa taas-taas po nga panahon, atong nakita nga wala siya nakasuroy nga ni kanato. But by now, salamat nga na si Bundoy.
So I do not know, yes naman si Ryan, sila man ni Ryan ang nag-istoryahan na ini kaganina. Kaya basta na yung mga baguhan din akong i-introduce kay Ryan. No? At least, ang plano sa Diyos, ma-introduce yun ganito sa mga baguhan. But my prayer, Bundoy, no, nga padulong kita sa langit. Kaya mo ginay plano sa Dios atong kinabuhi dili gyud plano sa Dios nga maadto ta sa impierno. So mo nag-share na siguro ni Iksong Ryan sa imuhang pamaagi nga unsaon kita nga makaadto sa langit. Wala gilaing pamaagi, mo lang gyud ang pagtuo sa buhat ni Kristo Jesus sa cross. Siya lang gyud ang atong manluluwas. Kung sa takna nga mutuo ka kang Kristo Jesus nga imong manluluwas, dili gyud kaniya si piaton. Ihatag niya ang pinakanindot nga kinabuhi, pinakanindot nga plano sa atong mga kinabuhi. Well, salamat sa kinabuhi ni Bundoy. Now, anhita karon sa ato sang tun-an kadyot ang mga illustrations, no. Daghang illustrations dire. Kita, no? Pwede mo siguro. So far ang atong ginatunan ang barrier. Og ingon ani gyud ang sa button. Ayun na tama. Dili kita dili no Sunday daw set up kita. Ibalhin na pud ni. Kini sa sunod na siguro moro katong time. Moro na tong time. Ipataas. Kini ang ibalhin dere. Sige, sige. Atong Sunday, sa ito. Okay. Ano na lang sa permanent siguro. Pwede po na, parang dili kayo mong maghangad, no? So far, gina-series na to ang barrier o ato nang natunan ang una diri kining sala, no? Ang sala mo'y usa ka rason nga nagbabag sa tao ngadto sa Dios. Ay kaduha ang bayad sa sala. Ang bayad sa sala dili gyapon nato kaya nga bayaran. Ang physical birth, ang atong pagkahimugso, babag gihapon ngadto sa atong pagpakig fellowship kauban sa Dios. Ang atong relative righteousness, pagkinabuhi nga human God, dili gihapon
Dili gihapon makakabot sa standard sa Dios ang character of God o bisan man ang position in Adam. So mo ni nga itong gina-emphasize diri kini nas kilid kini no. Naghulagway kini siya sa dako kayo nga wall, no murag wall siya nga dako kayo. Nga na nakasulat din ha ang tanang babag, unom ka babag kini no. Kini sin, penalty of sin, physical birth, relative righteousness, character of God o ang position in Adam. Ang mga tao gusto gyud sila nga makatabok, no. Gusto gyud sila nga makabalhin sa pikas nga side. Gusto sila nga muadto sa Dios, pero dili sila makaadto sa Dios tungod nining mga babaga. Ug busa pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ sa cross, kini siya gi-cross ni Jesus Christ, gi-level up ni Jesus Christ, gitanggal ni Jesus Christ ning tanang barrier. Pinagi sa iyahang work sa work of Christ dito sa cross, na siya ang mediator. Pinagi sa redemption, gitawag na ito unlimited atonement, expiation, pagkansilar sa tanan nato mga utang, regeneration, kanang sa dihang na tao na pag-usab, imputation, kining paghatag nato og 100% nga pagkamatarong, imputation of Christ's righteousness, at the same time justification. And then propitiation, nga din ang Dios nga mahal natagbaw na nga kanato tungod sa buhat ni Jesus Christ. And then position in Christ, karon na nata kang Jesus Christ. So ato kini siyang gina series no. O kini sang the Ark of the Covenant, hinumduman nato kini siya. Wala siguro kamo makakita pa niini no. Personally wala ta nakakita niini. Kini siya mo ni ang buhat sa Old Testament time. Kini gitawag na to Ark of the Covenant. So nganong naman sila yung Ark of the Covenant? Tungod kay niadtong panahon na gikan pa sila sa Egypt katong mga tribes ni Jacob, 12 tribes, 12 niya ka mga anak. Samtang nakalingkawas sila sa Ehipto, paglingkawas nila sa Ehipto niya na ato nakita, nakalabang na sila sa Red Sea. Nakita na nila ang divine protection sa Ginoo, divine guidance sa Ginoo. Pero pagtabok nila din sa wilderness, dinhi ang grabing sala nila. Aduna sila itulog ka major nga sala nga gisgutan diri. Ang unang sala nila katong dili nila pagtamod sa 10 commandments, tong napulo ka mga sugo. Wala nila tamod to. Ikaduha nilang sala katong dili nila dili sila mapasalamaton no, sa grasya sa Dios. Adunay provision nila kada adlaw, pagkaon sa buntag, pagkaon sa gabi. Wa sila gitrabaho. Pero giprovidean sila sa Dios. For 40 years. 40 years ha. Mapaminawan niyo na. So, sulod sa 40 ka tuig, lakaw kay lakaw lang sila. Wa man sila na maligya o kung sa ilang pamaligya para na sila ipalit og pagkaon, lakaw lang gid sila. Pero kung asa man sila, na provision ang Ginoo nga mana, na provision nga buntog, na sila'y pamahaw, na sila'y panihapon. Pero wala sila'y kinaiya nga mapasalamaton. Kundi ang nasa ilaha is complain. Padayon sila complain. Siguro sa tuwa karon kung naman kay pagkaon diya sa imuhang lamisa, nya wa ka giganahan, nag-complain ka, murag pareha ka sila ha. No? Kanang wa nimo magustuhi ang pagkaon. Wana, usa na siya ka kinaiya sa mga Israelites. Na diin wala nila gihatagan og pagtagad ang divine provision sa ilaha. Wa man nagkulang ang Dios sa ilaha. Wa sila nagtrabaho, igor man sila naglakaw gikan sa Ehipto padulong sa Kanaan.
Ang ilang sanina, wa ilis-ilis, wa po'y pagkakuan, wa po'y pagkadunot. Oh. Di po sila manimaho. Dinhan ito makita ang grasya sa Diyos. Nag-uban yun sila ha. Pero, ang kining tulo kasala, ay katulong sala nila dinhi, dili lang katong pagkabagot-butan nila sa divine provision nga to kanila, ay katulong kining masinupakon sila sa ilahang mga leaders. Di kang Moses, kang Aaron, grabe yun sila ka sa tawag niya na, miriba, complain sila. Now sa to ang kinabuhi gihapon, nga agihapon ni, no? Hilig gihapon tag-complain. So once ka na-complain sa atong kinabuhi, nagpasabot nga napagyoy dapat nga usbon pagyud sa atong kinabuhi. Kaya dapat manggudong ta sa atong kinabuhi, magkinabuhi na tang malipayon, magkinabuhi na tang malinawon. Ito subject ni Glinda kaganina, dapat nanatay peace, natay peace of mind, nanatay kalinaw, nanatay kalipay. Anak na ta sa Diyos, di pa ta malipayon. Wa pa nimo masabti ang imong pagkaanak sa Diyos. Ang amahan mo yatong hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo, o kita anak ta niya, nagpasabot anak ta sa hari. Pero tungod kay wala nimo masabti og kinsa ikaw, mo nang walay tinuod nga kalipay sa sulod sa imong kinabuhi. Wala nimo ma-enjoy ang spiritual blessings nga gusto sa Dios nga ihatag ani kanato. Og mausab kini nasa ilaha, no? Ato nakita, wala sila nagatuo sa ilahang mga delegated authority. Now, tungod nini, kining Ark of the Covenant made of acacia wood ni siya, no? Ug mo ni ilahang ginadayong-dayongan kung asa sila mag-adto. Padulong man ni sila sa Kanaan. Ug nakita ninyo ning nasa itaas, mo ning duha ka mga cherub angels, no? Siguro matingala ka mo unsa man ang kahimtang din ang ilang pako nag-abot man, no? Kining duha ka angels diri nagrepresent kini siya sa pagkamatarong sa Dios ug sa hustisya sa Dios. The righteousness of God and the justice of God. Og nagatanaw siya diri sa ibabaw, kining ibabaw sa lamisa mo ning mercy seat, no? Mo ning mercy seat, no? Og diri sa mercy seat, sa ilalom nini na ang katong tulog ka mga sala sa mga Israelites. Ang sakitong una, ang dili nila pagsunod sa commandments. Ikaduha, ang pagkadili nila mapasalamaton sa grasya sa Diyos. O ikatulo, ang dili nila pagsunod sa ilahang mga leaders. Bagutbutan yun sila. O mao gihapon na sa tuwa karon nga panahon, agihapon na sa tuwang panahon. Og busa kay naman ang tulo ka mga major nga sala, aduna sila tinuig nga gitawag nila Day of Atonement. Na sila Day of Atonement. Ang Day of Atonement nila gitawag na bagong termino ana murag katong sa gubat bitaw nga gitawag nila og yung Kippur man siguro na, no? O kana mo ng Day of Atonement nila. Day of Atonement. So ang ilang ginabuhat din ha, mo na tong maghalad sila og mga halad sa hayop. Halad sa hayop, either nating karnero, nating baka, basta dugo, no? Ilang dalon nila nga to sa pare. And then ang pare, naman sila high priest. Ang high priest may mula lang nga to sa gitawag sa Holy of Holies. Muna ilang ginabuhat. Now, primero sa tabernacle pa, nagyapoy Holy of Holies, ang gipoy aniining gitawag na itong Ark of the Covenant. Pag nabuhat ng temple, napoy Holy of Holies. Dito ni siya ginabutang. Now, kini siyang gitawag na itong the Ark of the Covenant, diri ang gitawag na itong presensya sa Diyos. Walay makaluol din
Once nga muduol ka dinhi nga nakay sala, patay ka gyud. Di gyud pwede maduolan ning dapitan ni. In fact, ang high priest kung mosulod siya sa Holy of Holies, kung aduna siya isala, mamatay gihapon siya. Buti pasabot nga kinahanglan limpyo gyud ka sa dihang mosulod ka dito sa gitawag nato og Holy of Holies. Wala gyud kay sala. Bisan man lang sa sala sa imong nauna, dapat wala gyud, no. Kay dili pwede makaharong ka sa presensya sa Dios nga balaan. Og dili pwede nga mutipon ka sa balaan nga Dios nga ikaw makasasala. Mabito itong gitudlo ni Brother Brendo ganina nga dito sa langit wala gyud usa nga makasulod nga dili matarong. Way makasasala nga makasulod sa langit. Apan nagapasalamat kita kay sadyang mituta kang Kristo Jesus nga atong Ginoo ug manluluwas, gihatagan ka og 100% nga pagkamatarong. Mo nang grace pipe si Ginoo. Gihatag niya ang 100% nga pagkamatarong nga diin makasunod na ka sa langit tungod kay in the sight of God you are 100% righteous. Balaan ka in the sight of God. Dili na inyong imong trabaho sa Dios, gihatag sa Dios nga nakanimo. Sumuning duha atong nakita diri kining gitawag ang usa ka cherub, mao ni siya ang nag-obserbar sa righteousness of God, ang kining pikas mao ni ang justice of God. Ug sa dihang nagahalad sila sa ilahang mga halad nga animal, dugo sa animal diri i-sprinkle dito. Samtang i-sprinkle dito ang righteousness of God, moingon nga okay, limpyo na ka sa atubangan sa Dios. Ug ang hustisya sa Dios moingon pod mo execute pod, okay, you are justified, you are righteous. Apan ang problema niini kay kausalan sa usa ka tuig. Kausalan ni sa usa ka tuig nila ginabuhat. So dako kayong problema sa atuang panahon. Kung kausalan sa usa ka tuig kay pagkaugma baya makasala na ta. Busa kini siya gisulbad ni Jesus Christ dito sa cross. Og busa karon ang nahitabo katong templo, di ba napikas na tong templo? Pagkapikas sa templo, naghulagway kadto nga dili na kinahanglan nga imong pagabuhaton kini kay humana gibayran na tanan ni Jesus Christ sa cross. Ang tanan nga mga tao karon kung dili pa ka magtutuo, pwede na ka makadiretso nga to sa Dios pinagis pagtuo. Ug maluwas ka sa diyang mituo ka. Kung ikaw magtutuo na pod ka sa diyang aduna kay sala, dili na ka kinahanglan og halad nga animal, ang imong pagabuhaton 1 John 1:9 na lang. So na tay direct access sa Dios. Nung ka, di man ako makita ang Diyos, Pastor. Sagdi lang, di mo makita. Una-una lang naa siya, nagatanaw nimo. Naa siya, kay espiritu man siya, o tinuod ang iyang pulong, nga nagaingon sa 1 John 1:9, kung isugilo na to ang atong mga sala, siya matinumanon og andam nga magapasaylo sa atong mga sala, ug magalimpyo sa tanan dili pagkamatarong. So, wa na ka nagkinahanglag animal. Di na ka kinahanglan og dugo nga imong ihalad nga to sa templo, ang imuha mo gamit ka na lang sa 1 John 1:9. So you have a direct access nga to sa Dios. Og busa pwede di ka nga manglimpyo matag karon og unya. Pwede ka nga limpyo sa tubangan sa Dios. Munay kabubuton sa Dios sa kinabuhi sa mga magtutuo nga kanunay kitang limpyo sa iyang atubangan. O gikinahanglan maanad kita sa paggamit sa 1 John 1:9. Until such time nga, 1 John 1:9, maghinahinay nagpalayo sa tuwa, siguro, permiro niya na sa usa ka adlaw, kausa kagatos, siguro ka mag 1 John 1:9, ibutang mo na to, bago pa kang Kristohanon, sige kag 1 John 1:9, taw-taw, 1 John 1:9, kabot siguro ko sa gatos, no? Sa diyang nagsige na kagtuon sa pulong sa Diyos, siguro may mo lang 50 na lang, 50 ka, 1 John 1:9 ka na lang. Sumurag, kung tanaw na imong kinabuhi,
Wala. Nanay improvement. Nanay development. Sa sige pa yun mong tuon sa pulong sa Diyos, himo na lang na napulo. Napulo. 10 times ka na lang mag 1 John 1:9 sa usa ka adlaw. Nakana ka nga, murag dindot na ni. Mas daghan na ang nag-stay ka diha sa pagkamatarong. Sa dihang magtubo jud ka sa pagkahamtong, moingon na ka nga, di na jud ko gusto 1 John 1:9. Kinsa may dili na gusto 1 John 1:9? Ha? Katong nagtubo na sa pagkahamtong. Di na ko gustuhan. So hantod nga ang imong life sa usa ka adlaw, matingala na ka nga pwede na di ka nga dili mag 1 John 1:9 sa usa ka adlaw. Nagkinabuhi na ka ang imong mental attitude nimo naka-focus na sa divine viewpoint. Ang imong kinabuhi occupied with Christ na kay tinuod nga kalipay, sharing the happiness of God, nga din kontento na ka bisag unsa man ang mga butang nga nasa nga imong giatubang, kontento na ka. Wa nay kulang alang kanimo. So nga mag-worry pa ka nga kontento ka naman. So until such time nga nag-enjoy na ka sa imong spiritual life. Ug mo nay kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga mag-enjoy gyud ta, magmalipayon gyud ta sa atong Christian way of life. So kini karon wala na ni nato ginabuhat. Wala na tay mga animal offering. Lo ibi po ng mga animal ihawon sila nga wa sila sala. Ya ihawon sila sa unang panahon nga wa sila sala para lang nga i-offer sa sala sa mga tao. Nya mga pinatabo, pinapatambok pa gina nga mga baka, mga karnero. Di ba po ka maghalad o ka ng himalatyo na nga karnero? Ang imo ba pong ihalad ka ng buhi pa jud kayo, nga himsog kayo, nga limpyo kayo? O kung kalapati man na, mao gihapon, himsog, limpyo. Kanang healthy gid kayo siya. No? O katong tanan nagrepresento sa perfect nga halad nga mos Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect sacrifice. O mo nang sa John 1:29, no? The Lamb of God who takes away the sins of the world. So Jesus Christ ang nagkuha sa tanang sala sa katawahan sa kalibutan. Ug busa karon, wala na dili na lisod ang paglimpyo sa atong kaugalingon. 1 John 1:9 ka na lang, gamit ka na lang sa 1 John 1:9, makabalik na ka nga sa Dios. Now, kini na baliktad man gulo, dili na ko di ko kabalo. Kini na lang, no? So kining grace pipeline morning the justice of God atong nakita, no? Sa takna nga mituo ka, paminaw mo, no? Sa takna nga mituo ka kay Jesus Christ, mo ni, no? Gi-impute nga na kanimo ang righteousness. The righteousness of God was imputed to you. O kanunay ka na ako nang gisulat, no? Actually ako nang sulat halos daghan ng mga panahon nga ang pagkamatarong sa Dios ug ang pagkamatarong nimo equal na. Busa makasulod na ka sa langit. Kay 100% matarong ang Dios, ikaw gihatagan mo pagka 100% nga pagkamatarong. Ug busa sa hustisya sa Dios, ang ngayan ka na gyud nga makasulod sa langit. Katong nga pagkamatarong wala to nimo gitrabahoan kundi gihatag sa Dios sa takna nga mituo ka. So muning gitawag na to the grace pipeline. Ug ang nakanindot niini sa diyang nana kay imputed righteousness, nana sa imuha ang righteousness, sumala pa sa gisgutan sa Philippians 3:9, Romans 2:24 to 25, 22 to 25, and then 2 Corinthians 5:21. Gihatagan kag pagkamatarong nga iya sa Dios sa takna nga mituo ka. Once nga naa na sa imuha ning imputed righteousness, ang imong kahimtang karon, dati ang paghigugma sa Dios sa imuha is impersonal. Unconditional ang iyang paghigugma sa imuha.
Pero tungod kay na kay gitawag imputed righteousness para sa usa ka magtotoo, ang iyang impersonal love na himong personal. Personal lang iyang paghigugma sa tuwa. Anak naman ta niya. Na naman kay pagkamatarong. O busa, dapat mag-enjoy na ka sa imong kinabuhi, magmalipayo na ka sa imong Christian way of life. Kay nga naman, nakuha na nimo ang tinuod nga gitawag na to paghigugma sa Dios sa imong kinabuhi. Di nakapagkakulangan sa Dios. Ngayon ka, pastor, maglisod pa man mi. Kana inyong kalisod karon gipakaon pa mo. Kini nga itong mga paghago karon nagpasabot ng gitagaan patag trabaho. Napay purpose ang Diyos nga mag-improve pa ta sa atong Christian way of life. O ang kabubuton yun niya nga mag-enjoy ka, magmalipayon ka. Kung there is still dissatisfaction sa imong kinabuhi, dapat makalabang na kaniya na. Wala pa ba ka natagbaw sa grasya sa Diyos? No? Sa kuha for 42 years nangalagad ko sa Ginoo, wala man yun nagakulang ang Diyos sa kuha. Until today, magtanaw ko kung wala pag yung Diyos sa akong kinabuhi, siguro pagkalisod sa akong kinabuhi karon. Pero tungod kinay Diyos sa akong kinabuhi, o ang Diyos nga naa sa akong kinabuhi, nahigugman ako personally. Nag-enjoy ko sa iyang gugma. Nag-enjoy ko sa iyang grasya. Nag-enjoy ko sa iyang pulong. Sumuni, no? Ang object sa Diyos sa imuha karon ang imputed righteousness. Kasi nagmatch na no? Ang demand sa Diyos is pagkamatarong. Karon nakita niya sa imuha na nakay pagkamatarong, so nagmatch na. Ug wala nang yung rason nga ang mga material nga mga panalangin o mga espirituhanong panalangin dili niya ihatag na sa imuha. Ayaw lang yun og paabot nga muadto ka sa divine discipline, no? Likay lang yun ang divine discipline. Napay mga laing illustration dere. Dili ni mao. Kini siya, mga kuha ni siya, no? Mga diagram ni siya, no? Dimensions of the spiritual life. Kung kaibalo siguro muna itong gitudo na to sa Ephesians 3, no? Ephesians 3, gikan sa 15, 16, 17, 18, ug 19, katong the width, the length, the height, and the depths, no? Mo ni siya, no? Dimensions of the spiritual life. No? Ang number 1, kabalo siguro mo nining number 1, if it is, kinsa may kabalo ini? Filled with the Holy Spirit, no? Once nga puno ka sa balang espiritu, plus, gitawag kini siya, its IQ. Ano sa maning its IQ? Naikwan sa ubos, parang na may idea. O, kana. Sa maning its IQ dia. Human IQ, no? So, if you are filled with the Holy Spirit plus human IQ is equals to spiritual IQ. Spiritual IQ plus, para nes nagkuhang engineering ha, kay formula siya. Spiritual IQ plus Z. Itong operation Z na to. Ang operation Z diri nagulagway may tungod sa doctrine in your soul. Sa dihang ang doktrina na nasa imong kalag, no? Nagpuyo na ang doktrina sa imong kalag equals, unsa man ni? P is D is. Ha? Tanawan nyo dire. Kami tanaw. So problem solving devices. So nakay problem solving devices sa imong kinabuhi. Pareha pananglitan, lonely ka karon. Unsa may solusyon sa imong loneliness? Matud pa ni Aglinda kaganina, na daw siya kauban nga
trouble kayo, way kalinaw. Basta way kalinaw, lonely man na, no? Nagtuo siya nga kwarta ra ang makasulbat sa iyang pagkawalay kalinaw. Pagkabot na sa kwarta, nana sa kwarta kay kuana kanang siguro nindot na ang panginabuhi, kusog na ang cells, no? Naamang gyapon ang kagubot sa una-una. Unsa may problema? Ang problema kay wala dili masulbat sa kalibutan. Ang imong problema diha kung nagproblema kag kwarta karon, nagkinahanglan kag kwarta karon, nagkinahanglan kag unsa man ang mabutanga sa kalibutan karon, ang solusyon niya na dili makita sa kalibutan. Kay wala mo kasang solusyon, espirituhanon nga butang. Kinahanglan masabtan nimo ang spiritual things, spiritual aspects ang solusyon. Sa diyang muhangad ka sa taas, makita nimo ang imong paglaom. Pero kung mulili gani ka sa kalibutan, makita nimo ang more complicated life, more complicated details of life sa diyang sa kalibutan ka mo tanaw. Tama ba ko? Tama ba? Tanaw daw sa kalibutan, di ba? Mapuros ka pangandoy sa mga kalibutanong butang. Ug once nga mangandoy na gani ka, problema na ng tanan. Gusto naman nimong kabuto ng tanan, no? Now, ang solusyon di ay is nara, pulong sa Dios. Na kay problem solving devices. Memorize man ninyo tong problem solving devices, no? Di, kisay ka memorize. 1 to 10 man to. Rebound. Filling with the Holy Spirit. Sige. Petrus drill. Grace orientation. Nade sa kilid. Nade sa kilid. Nade sa ano? Operation Z. Bright gid mo da. So, abi na ko gimemorize na ninyo, no? Gibasa din ninyo das pikas. Sige daw ako nang tanggalon daw na be. Oh. So pagtanggal yun na, ayan na lang ako. Ana, pataas lang. Oh. Number 1. Rebound. Unsa man ang rebound be? Unsa man unsa solusyon na kung naay? Naay sala. Parang balik ta sa pagkabalaan. Balik ta sa pagka-fellowship with God. Ang ikaduha, nganom lang filling with the Holy Spirit. Wala kay power. Wala kay power. Og tungod niya na, dili ka makaproduce og divine good. So, munang kinahanglan nimo ang balahang espiritu. So, ikatulo, Petrus. Unsa may masulbat sa Petrus? Example. Worry. Yes, tama. Kinsa itong nasultig worry? Si Alejandro. Yes, na kay worry. Kung nag-Petrus ka, nga mag-worry ka. Gamahanan man ang atong Diyos. Fear, kahadlok. Basta gubato na ta sa laing nasod. Petrus. Ang pulong sa Diyos. Grabe ang iyang pasalig. Huwag yung makakuha sa atong kinabuhi kung dili pa niya kabubuton. No? Sunod sa Petrus, grace orientation. Now, wapo kayo ng subject ang grace orientation ba? Kung nasabtan ninyo na. Unsa man ang grace orientation? Hatag mo example. Dili manghilabot. Dili manghilabot ni bisan kinsa. Grace orientation na. Usa lang na siya. Di nagkahilabtanon, unsa palain? Yes, tama na. Di nagkamanghilabot ni bisan kinsa. Grace orientation na siya. Pero daghan magugay ng grace. Kung grace oriented ka, buti pasabot nga di nakamabala ka sa imong kanon ugma. Kaya nakibalo ka, naigrasya sa Diyos.
Di na ka dapat masuko. Kung grace-oriented ka, di na ka masuko. Kung grace-oriented ka, dili na ka dapat magkabalaka, magduha-duha, magkaguol. Grace-oriented ka, hibalo ka nga ang Diyos grasyoso. Sa imong pagpangalagad, nganong grace-oriented ka, nakahibalo ka nga ang akong pagpangalagad karon, dili ni pinaagi nako. Pinaagi ni sa gahom sa balang espiritu. Grace-oriented ka. Pero kung moingon ka nga pinagi sa imong kaugalingon, dili ka grace-oriented. Sa imong mga panalangin, di ka magdinalo. Kung grace-oriented ka, nakita nimo nga daghang kag panalangin, share ang imong panalangin. Muna grace orientation. Wala ang kadalo. Kung grace-oriented ka, dili ka dapat magpasangil ngadto sa uban. Wala na si muha, no? Munang ang pulong sa Dios mingon gyud, grow in grace. Kay ang grace di ay kung nagatubo ka sa grasya, dili ka hilabtanon, wa ka nagkinabuhi sa kadalo, dili ka legalista, dili ka pareha ni atong paghatag. Kung grace-oriented ka, wala ka naghatag nga sparingly. Unsa man ang sparingly? Na nabilin sa word nga spare, no? Nga naghatag ka, daghang pa ni sa kuha diri, no? Ano, no? Pero ang gitudlo sa Biblia nga bountifully. Ang imong paghatag yun nga duot yun nga God mao gining grasya nga akong ihatag sa imo karon. Mao gyud ni ang leading sa balang espiritu sa akong paghatag sa imo karon. Grace oriented na siya. Grabe ang scope sa grace orientation, no? Gawas pa niya na ang usa ka tawo nga grace oriented. Kuha mo guna spiritual maturity mo guna siya. Ang grace orientation means spiritual matured Christian. Mao nang di na siya manglili ug unsay sayop sa iyang isig ka tawo, unsay ilang ginabuhat, di na siya ngilabot, na siya peace of mind. Sa sulod sa iyang kinabuhi, malinawong siya, malipayon siya, kontento siya, kaya nga naman nagkinabuhi siya sa grace orientation. Huwag ganin ka nagkinabuhi sa grace orientation, gubot. Gubot yun mong kinabuhi. Gubot ang kinabuhi, no? So, sunod sa grace orientation, ano sa sunod? Wala na, no? Doctrinal orientation. So, doctrinal orientation. Doctrinal, dapat puno ug doktrina ang imong kalag. Kay mo man toy power. Di ba? Filling with the Holy Spirit plus the Word of God, ang two powers nga nag-merge together, mo na'y victorious nga Christian life. Magiging victorious ka nga Kristohanon, no? And then after sa doctrinal orientation, mo na to, personal love for God. No, kana, gwapo na nga pangutana diha, no? How do you personally love God? Sa unsa pa gyud nga parte nga imo nang gihigugma ang Dios sa imong kinabuhi? Obedience. So, yun sa nimo pag-measure ang imong paghigugma sa Dios. Ma-measure ba nimo? Makaingon ba ka nga siguro 75% na o siguro 5% pa yun kay na manghatag og bugas sa gawas, diyan man akong simba. So, bahala na kang simbahan diha basta kay na bugas, no? So, para sa imuha, unsa man gyud ang unsa gyud ang percentage nga imo nakita nga imo na gyud tinuod nga gihigugma ang Dios. Doktrina sa galag.
O kanang unsa man mga doktrina kanang moingon na ka nga seek ye first na gyud ko. Siya na gyud ang una. Siya na gyud ang priority number 1 sa akong kinabuhi. Diya na ka makaingon nga God, number 1 na gyud ka sa akong kinabuhi. Ang mga trabaho, ang mga negosyo, number 2 na sila, ang pamilya siguro, number 2. Depende na sa inyo, bahalag unsa na ang inyong number 2. Basta ayaw lang yung ibalitok ang number 1. Okay na na. Bahalag ang number 2 nimo, imuhabang pamilya. O number 2 nimo, imuhabang negosyo, imuhabang trabaho. Bahala ka, ug-asa ka number 2. Ayaw lang yung ikambyo ang number 1 sa number 2. Kay once nga makambyo gani, unsay resulta niya na idolatry. Murag pareha ka sa nagsimbag mga Diyos-Diyos. Sa dihang ikambyo nimo ang Diyos sa usa ka butang, that's idolatry. Ayaw ikambyo ang Diyos. Kung tinod mong gihigugma ang Diyos, mo nang number 1 na siya sa imong kinabuhi. No? So, mo nang personal love for God. He is your number 1. O di mo sa imong panguna-una, sa imuhang sa occupation with Christ. Nganong occupied with Christ na ka, tungod kay ang imuhang panguna-una na occupied na sa mga espirituanong butang. Kung bitaw no, kung manguna-una kita ba nga pareha sa tuwa nga napay mga capacity, pareha sa aqua, kung moingon jud ko ga maningkamot sa kog kwarta, murag piting daghanang kwarta pangitaon gyud oy. Murag kung imong tanawon nga kalibutanon, murag daghan jud kag mabuhat pa ba nga makakwarta ka ba. Before ko nagbiya sa akong trabaho, kwarta man gito. Weekly pa. Asa man mo magsweldo weekly. Kasagaran ang sweldo kinsinas mo na o katapusan. Pero katong ako, weekly itong ako kada larga sa barko, kwarta. Pero grasya sa Ginoo nga nakalingkawas ko adto. Kay dito, murag lahim kong naong o kwarta. Sige gihap o kwarta, pangbayad sa mga asa itong mga bayranan. Bulsa ni mo ito, perting puno a permanente kwarta. Ang uban, pangbayad sa bisag astong bayron nun, ang imuha pod, tama pod. Sa tuwa karon, kung muingon lang gitag kwarta, kung gamito na to ang ato ang mga pamaagi, ang Diyos na, nagbutang na sa daghang mga pamaagi na makakwarta ta. Pero, mo ba na ang focus sa atong life? Sikan lang siguro. Ang number 1 God is God. Ayaw lang yung ibalitok. So, personal love for God, mailhan ni mo kung tinuod na yung kang nahigugma sa yaha, kung siya mao ang number 1 sa imong pangisip, sa imong motibo, sa sulod sa imong kinabuhi. Kasabot na ka, kahulat na kasi ang panahon. Katong kanta na to ganang in His time. Bapo to, in His time. Para sa mga young people, ayaw sa mong dali-dali, no? Kulata sa ninyong panahon sa Ginoo, kaya nasa panahon sa insaktong panahon. Kinahanglan maniid jud mo og unsa ang panahon, unsa ang insaktong panahon, no? In His time. And then ikaduhang kanta unsa to? I surrender all. All ba gyud ang i-surrender na to? Pwede ba yung kantahan na to dito nga apil-apil gitag kanta nga I surrender all. All ba gyud? Basin ba yung 1% na yung gisurrender ha, ang 99 wala, no? O, kanta ta, I surrender all. I surrender all. All to Him I freely given, I surrender all. Ang inautang, ang atong gikanta, tinuod sa atong kinabuhi. Kaya kung nagkanta ta, nga dili tinuod sa atong kinabuhi,
mobalitok sa tuwa. Igatugyan kong tanan, gana po no? Kanta na, igatugyan kong tanan. Kapo ng kantahan na. Sa tiilan mo amahan, tungod ikaw ang mihatag kanako og kaluwasan. Ang pangutana, gitugyan magiging mong tanan. No? So, personal love for God means God is your first priority. Dili nimo siya ikambyo sa mga butang nga iya sa kalibutan. Yes, you need gikinahanglan nimo ang mga butang kang kalibutan nun. Apan dili nimo siya ikambyo niya na. So, after sa personal love for God, unsay sunod? A personal love for all mankind. Now, kuan mo guni siya, no? Motivational ning isa, functional ning isa. Ang personal love for God is motivational. Tungod kay gihigugman na nimo ang Dios sa imong kinabuhi, dili na ka gusto nga makapasakit sa imong isig tao. Kay walay usa nga nahigugma sa Dios nga magpasakit sa iyang isig tao. So, ang motibo nimo nga una, ang gugma nimo sa Dios, mo'y nag-reflect nga mo function ka ngadto sa imong isig tao. Ug mo nang gitawag impersonal love for all mankind. Nganong impersonal love pampod? Tungod kay ang tao makasala pa man. O bisag makasala siya, kaya nimo siyang higugmaon kung na kay impersonal love. Gitawag siya og unconditional. Walay condition na imong gugma. Mo nang asa na ta na, ikapila na. 7. Ang ika-8. Personal sense of destiny. Kaya sa ubang arrangement, number 6 na personal sense of destiny sa ubang books, no? Pero sa tuwa, number 8 is personal sense of destiny. Na kay para sa imong kinabuhi, nindot na kay imong padulungan. You have a nice journey. Nagbiyahe ka na, biyahing langit ka na. Kisa may wala nagbiyahe dining langit. Kung ang imong kinabuhi wala pa'y ruta padulong sa langit, asa ka na imong ruta? No? Basig tuwa ka sa pikas. Now, kaloy imong kalag. Ayaw tuguti ang imong kalag nga muadto sa pikas nga ruta. Ayaw padtuwa sa linaw nga kalayo ang imong kalag. Kinahanglan dito kita sa plano sa Diyos. Muna, no? Nanatay paglaom, nanatay nindot nga padulungan. And then, ang number 9 is ginabalitok nga sila, no? Either una ang occupation with Christ, ang uban sharing the happiness of God. Sa ako, ang akong gikuan din giuna na akong occupation with Christ, no? Pero sa uban, sharing the happiness of God. Walay problema na, no? In order mo na siya, no? So nga naman, once you are occupied with Christ, si Jesus Christ na ang imong una-una sa imong kinabuhi. Bisag asa ka, nag-eskwela ka dito, nag-answer kag math dito, algebra, pag-answer mo algebra, siya, mingong gyapon ka nga, ay, di man ni magamit, ugmato na kog langit, pagbalik ni Jesus Christ, wala maning tanan. Nagi po sa imong panguna-una ang mga espirituhan ng butang. O sa imong pagtrabaho, sige kag trabaho ana. Yan, pila ka adlaw ini, makakwarta ng Diyos daghan ini, pero biyaan ra magyapon ako ning kwartaha ba? So, nagyapon ni muna una nga, pag mubalik na si Jesus Christ, bilin man ning tanan. Occupation with Christ. O bisag asa ka, siguro naghuna-huna ka nga moadtog sinihan. Pag huna-huna ni mo katog sinihan, mo ka nga, basig mo balik si Jesus Christ, di kumudayon atong sinihan. So na, occupation with Christ. Nanay temptation sa imo hang mutanaw kag sini, siguro, unsa may gwapong salida karon ha? Di lang ko mangutana sa inyo, no? So, ang imong panguna-una, mga divine viewpoint, occupation with Christ. Now, muna lang, ang number 10, once nga you are occupied with Christ, ang number 10 is, unsa man?
Mo na tong sharing the happiness of God. Malipayon ka na. Malipayon ka na sa imong kinabuhi. The highest level of spiritual growth is sharing the happiness of God. Now, nganong pinakataas man siya? Ang Diyos, wala ginaguol. Wala nagkasubo. Walay time sa Diyos nga dili siya malipayon. Kung naa ka na ng kinaiyaha, ang kinaiya sa Diyos nasa imuha, nga nagmalipayon ka sa tanang panahon. Ang atong level diri no, di beta pareha og level no. Naiuban nga siguro ang atong economic status diri lang ay ana, siguro na puy ana, ay taas no. Pero wala nagmatter sa imong economic status. Ang sharing the happiness of God nagadepende sa imong spiritual life. Kung espirituhanon ka, pwede ka nga malipayon bisan pag katong na taas nga level. Siguro ang ilang balay nindot na kaayo na sila service nga Mercedes-Benz o mao ba na pinakamaayo karon nga service na sila kwarta nga dagan sa bangko. Siguro bin ka ninduta ng kinabuhi away. Pero mas nindot ang kinabuhi sa usa ka magtotoo nga nagatubo sa pagkahamtong. Bisag kaunan siya ukra, do lang niya sa tuyo, pagpasok niya sa baba, busog gihapon siya. Kontento gihapon siya. Kaysa katong nanay nindot nga kahimtang dito, nga nagsigi pag huna-huna, nga muana pag yun. Contentment starts with a grateful heart. No? So mo nang sharing the happiness of God. So mo nang kuha na to dito, no? Grace orientation. And then, asa ba to? Nara. Oh. So nana kay problem solving devices. Mo ni ang feeling with the Holy Spirit o kining Bible doctrine equals the length. Mo ni ang kataas. Mo nang taas nga panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang with, mo ning gitawag na tog problem solving devices. Kalapad. The with. Ang length, gibalik na po diri ang length sa ubos, mo gyapon tong spiritual skills, sikal spiritual skills, katong feeling with the Holy Spirit plus Bible doctrine. The two power options atong kinabuhi. Plus problem solving devices equals unsa man ning PPG. Nader sa ubos. PPG is Protocol Plan of God. Protocol Plan of God is gitawag na to nagsunod ka ug unsa ang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Amo ning height. Kung nagsunod ka sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi, wala gyud problema imong kinabuhi ba? Asa day magsugod ang problema? Kanang dili ka musunod sa kabubuton sa Dios. Once nga magsupak ka sa kabubuton sa Dios, nagay problema din na. Og naghisgot siya sa height, mo ning gitawag na tog spiritual maturity gyud. Pagtubo din mo nga to sa gitawag na to pagkahamtong. And then ay portfolio of invisible assets, the deep, ang deep diri, ang kailadman, no? Foundations, naghisgot may tungod sa portfolio of invisible assets, no? Nga ang Diyos sa kalalom sa iyahang paghigugma nga ni kanato nagasupply siya sa tanan natong panginahanglanon. Well, mukuha pa ko sa diri, no? O ako lang sa ninggi na mga formula ni siya, oh. Asa tong isa diri. So muna imong kinabuhi, no? Ay doon na to kung pamilyar na mo nini. Ang usa ka tao nga mituo kay Jesus Christ, he is in Christ. Nana siya kay Christ, no? O dili na gyud siya mawala pa dinhi. Gitawag kini siya position in Christ. You are in Christ,
forever. Just remember ha, dili na jud ka mawala pa ni Jesus Christ. Bisan pag muingon kag di na kumutuo ni Jesus Christ, di na mausab. Katong panahon nga mituo ka kay Jesus Christ, dili na gid ka mabag-o pa, di na gid ka mausab pa. You are in Christ forever. Now diri mo ning gitawag na tog kinabuhi nimo nga nasa kahayag, filled with the Holy Spirit sa 1 John 1:5 o bisan 1 John 1:7 nga naka sa kahayag. Pero bisan tinuod nga naka sa kahayag, nay panahon nga pwede kang magpakasala, mao naka sa kangit-ngit. Ande mo gamit ka sa rebound, mubalik na pud ka dinhi sa kahayag. So ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi nga naagid ta nagkinabuhi kanunay sa kahayag. So, either o sa katao nahimo kitang panalangin ngadto kaniya, naka-encourage kita ngadto kaniya, nga diin siya, either nadala na to sa tilan sa Ginoo, o either napabalik na to siya sa tilan sa Ginoo. Depende sa tuwa, no? So, mo ni ang light diri nagulagway kini siya sa ato ang Christian way of life. Ingon nga mga Kristohanon, dapat kahayag kita. Kita ang kahayag o ang asin sa kalibutan. No? Nakaibalo naman siguro ng tanan diya, kahayag o asin sa kalibutan. Kini dili na kainin natoy isang akong gustong tanawon ng tanan. Kini gwapo ni siya. Kining nadiri ang katong gauge sa rebound ato nakita diri actually nahimo ba ning 11, no? Pag kuan sa gauge, rebound, filling with the Holy Spirit, faith, grace, orientation, personal sense of destiny, personal love for God, and personal love for all mankind, sharing the happiness of God, and occupation with Christ. Pero na zero, no? So naay usa ka zero diri, no? Mo ni actually dili man gid ingon nga 11 jud. 10 ra man gid ang atong problem solving device. Pero naay isa nga gibutang dinhi asa ito. Ang pastor din pas carnality Ang gibutang na tama. Ang isa diri is carnality. So mag-start ka sa carnality, tama, bago ka mo ato sa rebound. Salamat Ryan, no? Yes, morning sa mag-start ka sa zero, no? Carnality, and then once nga you are carnal, you need to go to the number 1, which is rebound. Now, kini nga diagram, ako sa ning ginahurot-hurot ko ng mga diagram, no? Kay importante ni sa tuwa. Integrity of God, no? Mo ni ang hustisya sa Dios. Ang justice of God na itimbangan, no? Ang timbangan na absolute righteousness na po ng iyang gugma. Pero ang iyang gugma wala nag-compromise sa iyang hustisya. Bisan tinod gihigugma ta niya, ang iyang hustisya is functional. Busa kinahanglan gyud mo equate ang righteousness of God sa ato ang righteousness. O mo nang gitawag na to hustisya sa Dios, integrity of God, no? Expressed in grace. Sa pala hindi nga nindot, no? Kining outside pressures of adversity and prosperity, gwapo ko ni siya, no? Front line of troops or forward line of troops. Na yung mga adversities, dili sila kasulod tungod ka na ay front line of troops. Dili makapasok, dili sa kitawag na itong inside pressures or stress in the soul. Ayaw tuguti nga na-stress sa imong kalag, no? Once nga makasulod ang stress sa imong kalag, kung sa ganyan mga stress, kasuko, stress. Kasubo, nagsubo ba ka? Stress na, no? Kaguol, stress na. Kabalaka, stress na. Pagdumot, stress na. Ayaw na ginagtuguti nga nasa atong mga kinabuhi. Dili na kabubuton sa Dios sa mga Kristohanon nga naata niya na. Mag-cause na siya og
complications sa atong lawas. Once nga naay stress, naay sakit nga mosunod niya na. Pero kung ang imong kinabuhi kanunay nga nagasunod sa kabubuton sa Dios, dili ka gyud magka-stress. So inside pressures of stress in the soul, no? Ayaw tuguti nga makasulod. Ang adversity sa gawas na gina siya. Nalang sa gawas ayaw pasubla diri. Kay once nga makasulod siya, ang may tabo, nanay problema ang imong kinabuhi. Yan, nanay mga Grigo diri yan. Ikaw na basa ini yan. Kung basa mo din isa, o logos din siya. Pero sa English ni, the word. Yes, the word. Well, diri lang sa siguro tama, no? At least mga illustrations sa atong gina-take up ni siya. And then, sa sunod, padayon kita, napay kang mga illustration diri. But, kinahanglan manuman nato ning mga illustrations nga sulat ni Pastor Bob Jim. Nindot nga mga illustration. Okay, I just do hope nung ang atong kinabuhi magmalipayo na kita sa atong Christian way of life, no? Dili tong ang atong suwang sa gani sa nabasa na ko na sa Grigo kalimot lang ko. Dili tong atong suwang magkusmod. Kay balo gani mo o unsa nang kung suwang gani magkusmod unsa gani na siya? Unsa man na? Unsa na? Unsa man na? Nagpasabot nga na problema sa sulod, no? There is no problem too big. Dili tubig nga tubig, ha? There is no problem too big. God cannot solve it. Ang sa sunod niya na, there is no sorrows too deep. God cannot solve it. So, ayaw ka bala ka sa problema. Kung matod pa ni Rowell, ayaw problema ayaw himo ang problema ang imong problema. Nasabtan niya, ayaw himo ang problema ang imong problema. So, kung dili nimo problemahon na imong problema, wa man kay problema. Pero napoy mga tao nga bisag walay problema, nagka-problema. Mo'y problema. Walay problema, nagka-problema. Ang bikas, ayaw problema ang imong problema. So I just hope nga sa atong Christian way of life, no, malipayon ta, no, energetic ta, kwanta ng tawag na dynamic ta, energized ta, kusgan ta, strong ta, no? Dapat positive thinking ta, no? Di ta magpadala sa mga kalisod o sa mga problema sa kalibutan. Kining mga kalisod sa kalibutan, lamas lang ni siya sa atong Christian way of life. Lamas. Kung sa ganyan ang lamas, kaya ba mo kung sa purpose sa lamas? Palami lang na sa atong kinabuhi kaya mga problema. Palami, pahumot sa atong kinabuhi. O yes, I just do hope nga yunana lang atong kinabuhi karon, no? Dapat energetic ta, dynamic ta sa pangalagan sa Ginoo. Hindi ta magluya-luya. Active ta. Hapit na mabalik atong Ginoo. Excited ta nga someday makita na atong Ginoo sa naong ug naong. Imagine that makauban na nato ang Ginoo sa walay katapusan, pila ka mga adlaw. Nya luya-luya ta karon, ha. Pangkuan ta karon kanang relax sa tas pagpangalagad sa Ginoo, no? Well, salamat yun nga ang Diyos nagluwas nato, nasa purpose sa atong kinabuhi, o buhato nato ang iyang katuyuan sa atong mga kinabuhi. Okay, magatindog ta, magampo ta.
Amahan na mo nga Diyos, salamat gyud sa bisaman sa mga illustrations nga nakasulat dinhi sa the barrier, mga butang nga diin adunay kalabigitan sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Salamat Father God nga nagatudlo kini nganhi kanamo unsaon namo nga magatubo ngadto sa pagkahamtong ma-experience namo ang sharing the happiness of God, magmalipayon kami samtang nagapaabot kami sa imong pagbalik, dili kami mapiktuhan sa mga pressures, mga problema sa kalibutan. Yes, ang mga pressures kanunay ka na, Father God, matag karon og unya naa ka na siya. Apan nasayod kami nga adunay kay solusyon ining tanan. Salamat nga ana ikaw kanunay nga nagatan-aw, nahibalo sa among mga panginahanglanon. Amo lamang isandig ang tanan nga na kanimo. Father God, ginahatag namo nga na kanimo ang tanan gyud nga mga pagpasalamat, pagdaig, o bisa man ang kahimayaan tungod kay tinuod gyud ikaw nga Dios sa among mga kinabuhi. Ug salamat sa imong padayon nga paghimuno, pagtabang sa matag usa kanamo. Kining tanan na akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.